Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like at saka mag-subscribe. And don't forget also to click the notification bell para palagi kayong updated every time na magkakaroon po tayo ng mga activity like uploading ng mga videos, mga posts at syempre particularly talaga, especially yung live streaming. Alam mo, pag-usapan natin mga kamunting tinig itong controversial na expose ni Senator Panfilo Lacson. Paghanap po ng sagot sa mga katanungan kung paano, sino ang gumawa ng nakakabahalang insertion, no, na kung saan ay napabalita na sangkot po ang Senate President na walang iba kundi si Chis Escudero. At nabanggit pa doon yung mga iba pa. So, noong nag-privilege speech si Senator Panfilo Lacson, hinihingi po ni Senator Lacson yung mga pangalan, no, ng mga senador na kung saan napabalitang nasa likod di umano ng budget insertion or what we call this, ng tinatawag na amendments. Or sa other term, extension or insertion. Kaya lamang, ngayong balita na ito, masamang balita to. Kaya nga nagtatanong ako, sino ang pinoprotektahan ni Senator Win Gatchalian? Dahil maalala natin, ininterpolate po ni Senator Lacson, si Senator Win Gatchalian, yung member or chairman ng Finance Committee. So, ngayon, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na si Sherwin Gatchalian, di umano yung chairman ng Committee on Finance, ang tumabla sa kanyang panukala. Anong panukala? Na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendment o insertion mula sa national budget na hinugot sa ilang ahensya ng gobyerno papunta sa ibang sangay. Kasi nagtaka po si Senator Panfilo Lacson, wala naman sa National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, yan po yung pondo o budget na piniprepare po ng Office of the President. Yan, National Expenditure Program yan. Ngayon, mga kamunting tinig, nagtataka ito. At maraming nagtataka. Hindi lamang po si Senator Lacson, kundi tayo din. Sino ang pinoprotektahan ni Senator Win Gatchalian bilang chairman ng Committee on Finance? Sapagkat siya ang itinuturo ni Senator Lacson na tumabla sa kanyang panukala na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendment o insertion mula po sa national budget na hinugot sa ilang ahensya ng gobyerno papunta sa ibang mga sangay. Natatandaan po natin na itong si Senator Panfilo Lacson ay in-interview po ito ng DCMM. Okay? Agosto 23. Ngayong araw lang in-interview itong si Senator Lacson. At sinabi po ni Senator Lacson na trabaho ng chairman ng Committee on Finance na hanapin ang mga panukalang pondo tuwing may gagawing insertion o pagbabago ang mga ito sa National Expenditure Program. Okay? Kung halimbawa, magsumiti ang Office of the President, National Expenditure Program, pag-aralan, scrutinize, magiging GAB or General Appropriation Act or Bill bago mag-GAA. Okay? NEP, GAB, GAA. Okay? So pag napirmahan na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, so itong tinitingnan natin, lumabas sa interview ng DZMM Teleradio ngayong araw lang, Sabado, August 23, 2025, sinabi mismo yan ni Senator Lacson na humingi, supposed to be, or nagpanukala na pangalanan dapat ni Senator Win Gatchalian ang mga senador na nasa likod ng amendment or insertion from the national government papunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, papunta naman sa sangay ng iba pang sangay ng gobyerno. So, ito yon.
So ibinunyag niya, dapat tungkulin ito daw. Tungkulin dapat o trabaho ng committee chairman ng finance na hanapin yung mga pagkukunan ng budget tuwing may gagawing insertion o pagbabago mula po sa NEP, National Expenditure Program. So, ito, sila rin yung mga nag-i-insert. Alangan naman congressman. Hindi naman congressman si Senator Lacson. Ang hinihingian po ng paliwanag o ng mga pangalan ni Senator Ping Lacson ay ang Senado. So, sila rin naman ang mga nag-insert, yung mga senador noong 19 Congress. Kaya sabi ni Senator Lacson, ipinaglalaban daw po niya na kung saan dapat mapangalanan. Kaya lamang po, pinaglaban niya, nung hinarang namin yung concurrent, kaya lang hinarang yung concurrent resolution. Pinaglalaban ito ni Senator Lacson. So ito ay matapos ulanin. Tandaan ninyo mga kamunting tinig, pati si Escudero inulan. Matatandaan po ninyo mga kamunting tinig na kung saan ay meron pong ilang pahina ba yun? 103 na mga pahina o na mga dokumento na nagpapakita na nagkakaroon ng 142.7 billion na insertion. Yung 6.3 trillion 2023 national 2025 budget na kung saan ang Bulacan na probinsya ni palagi lang gumagamit ng pangalan ng Diyos ni Villanueva na napapalibutan ng mga magagandang dilag, nakakuha po ng 12 billion. Itinuturing po na baluarte o bailiwick po yun ni Senator Joel Villanueva. Tandaan, napaglaanan po mula daw di umano sa pondo na 142.7 billion na budget insertion noong 2025 national budget. So, tapos mga kamunting tinig, yung naturang budget amendments ay binunot di umano yun sa mga mahahalagang ahensya ng pamahalaan. So ano ba yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tinukoy ni Senator Ping Lacson? Department of Education, so inilipat sa Department of Public Works and Highway, na kung saan ngayon ay inulan po ng batikos dahil po sa bilyong-bilyong anomalya na ibinunyag mismo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung ibinunyag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yun napatuloy doon sa 142.7 billion. Hindi po doon nakaangkla sa 103 pages na report na lumabas. Kaya inulan po ng batiko si Senate President Escudero dahil sa nagkalat yung 103 na pages na yon na naglalaman ng 143.7 billion insertion noong 2025 na pinunduhan ng gobyerno na 6.3 trillion. So, ang problema, ang tinatanong natin, simple lang naman ang hinihingi ni Senator Ping Lacson nung nag-interpellate siya kay Senator Win Gatchalian kasi siya po yung siya po yung chairman ng Committee on Finance. So, kapag in-upload yon, lalabas na pinakamalaking pangalan si Win Gatchalian. Kasi nga siya yung chairman. Siya yung magbabawas di umano sa mga ahensya na sinulat sa amendment ng mga senador. Ang pinaglalaban po dito at ang tinitindigan ni Senator Ping Lacson bakit hinarang? Siya po yung tumabla sa panukala ni Senator Ping Lacson na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendments o ng insertion na yon mula po sa national budget na kung saan hinugot sa ilang ahensya katulad po ng Department of Education nilagay po sa Department of Public Works and Highway. At klaro po yun sa ipinresenta na privilege speech ni Senator Panfilo Lacson. Klaro po doon na walang kinalaman ang national government doon po sa mga amendment and insertion na yun dahil unang-una nagsasubmit po ng National Expenditure Program ang gobyerno sa Senado at saka sa Kongreso.
So kung ano man ang pagpapasyahan, bago pirmahan po ng Pangulo yan, oo, so naturalmente may tiwala ang Pangulo sa kanila, pero bakit po nabago? So yan po mga kamunting tinig, again, uulitin ko, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance, ang humarang, ang tumabla, hindi sumang-ayon sa kanyang panukala na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendments o ng insertion na yon, na kung saan nilipat ang pondo mula sa mga mahalagang ahensya ng gobyerno papunta po sa Department of Public Works and Highway na inuulan ngayon ng kontrobersiya. At out of 143.7 billion mga kamunting tinig, napasama na ang bunan ng biyaya ang Baluarte ni Bongo sa Davao, Villanueva sa Bulacan, at ang lugar o baluarte ni Chis Escudero sa Sorsogon. To mention, 7 billion ang nasa Davao. Mantakin mo yon. At ito pa, 12 billion ang nandoon po sa Bulacan na ngayon maraming mga ghost projects at maraming palpak na mga flood control projects ayon po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bunga ng kanyang pag-iimbestiga. Dahil po sa kumakalat na yan, dahil po sa budget insertion, dahil po sa amendments na yan, nagtataka po tayo, bakit hindi ibigay ni Senator Win Gatchalian ang individual amendments? Sino ba ang nagpanukala ng insertion na yon? Dahil kung ano ang pinag-uusapan sa Senado, ay hindi naman po pag-uusapan yan sa Kongreso. So since si Senator Ping Lacson ay senador, tatanungin talaga niya mismo ang chairman ng Committee on Finance. Ang tanong, sino ang pinoprotektahan ni Win Gatchalian? Bakit ayaw niyang ibigay ang mga pangalan? Sino at ano ang kanilang mga itinatago? Mga kamunting tinig. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat, have a nice day, and God bless everyone. Before anything else, please support this channel by simply liking, sharing, and subscribing. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na manood kayo ng ating napakasimpleng programa. Bye-bye and God bless.